Alam mo ba na hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa mga senior? Sa ating kultura bilang Pilipino, madalas nating marinig na kumain ka ng prutas para sa kalusugan. Totoo naman ito, ngulit may ilang prutas na maaaring magdulot ng panganib lalo na kung ikaw ay lampas 60 na. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating metabolismo, humihina ang kidney function at mas nagiging sensitibo ang katawan sa asukal at ilang kemikal na natural na matatagpuan sa pagkain. Kaya ang dating healthy ay maaring hindi na angkop sa iyong kalagayan ngayon. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 5 prutas na dapat iwasan ng mga senior dahil sa posibleng panganib nito at ang 5 prutas na tunay na makakatulong upang mapanatili ang lakas, sigla at mahabang buhay. Lahat ng ito ay base sa mga pag-aaral at karanasan ng mga Pilipino. Kung nais mong manatiling malusog at iwas sakit habang tumatanda, siguraduhing panoorin at unawain ang bawat bahagi. Dahil minsan, ang simpleng pagbabago sa pagkain ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong prutas ang madalas mong kinakain at taga saan ka ngayon nanonood. Ang bawat komento ay binabasa namin upang malaman ang bawat informasyon at makatulong sa iba. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. 5 prutas na dapat limitahan o iwasan ng mga senior. Unang prutas, manggos o mangga, ang hari ng prutas na may nakatagong panganib. Alam ko, marami sa inyo ang magtatawang isip o maaaring magprotesta sa bahaging ito. Ang mangga, ang paboritong prutas ng halos bawat Pilipino, ay nasa listahan ng mga dapat limitahan? Oo mga kaibigan, at may seryosong dahilan para dito. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahuhusay na producer ng mangga sa buong mundo at walang duda na ang mangga ay punong ng vitamina C, vitamin A at folate. Ngunit para sa mga senior, ang problema ay nandoon sa mataas na sugar content nito. Ang isang katamtamang laking mangga ay naglalaman ng halos 45 hanggang 55 gramo ng asukal at halos lahat ito ay nasa anyong fructose at glucose na mabilis na nasisipsip ng katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care Journal, ang regular na pagkonsumo ng mataas fructose na pagkain ay nagpapabilis ng insulin resistance sa mga matatanda na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng type 2 diabetes at non-alcoholic fatty liver disease. Para sa mga senior na nagtatangkang mag-maintain ng kanilang weight, ang mangga rin ay may mataas na caloric content na madaling nagdudulot ng hindi inaasahang weight gain kapag kinain ng labis. Kwento ni Lola Nena mula Batangas. Si Lola Nena, 66 taon gulang, ay halos araw-araw kumakain ng 2 hanggang 3 piraso ng mangga tuwing tag-araw. Masarap kasi at libre pa, may puno kami sa bakuran, sabi niya. Ngunit nagsimula siyang magreklamo ng palagi ang pagod, matinding uhaw at madalas na pag-iihi. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman niyang pre-diabetic na siya. Nang bawasan ng mangga at palitan ng papaya at guava, bumaba ang kanyang blood sugar sa loob ng 2 buwan. Rekomendasyon, okay lang kumain ng mangga, ngunit limitahan sa kalahating maliit na mangga bawat araw at huwag kainin ito ng walang ibang pagkain para mabagalan ang sugar absorption. Pangalawa, overripe bananas o sobrang hinog na saging, ang paboritong merienda na may nakatagong panganib. Ang saging ay isa sa mga pinakasikat na prutas sa Pilipinas. Mura, madaling makuha at masustansya. At hindi natin sinasabi na iwasan ang lahat ng saging. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang sobrang hinog na saging. Ang mga saging na puro dilaw na at may mga itim na batik. Bakit? Dahil habang hinihinog ang saging, ang starch nito ay nagiging asukal. Ang isang berdeng saging ay may mababang glycemic index na halos 30. Ngunit, ang isang sobrang hinog na saging ay maaring umabot sa glycemic index na 62 hanggang 70, halos katulad na ng pagkain ng matatamis na merienda. Para sa mga senior na may diabetes, hypertension o kidney disease, ito ay isang malaking pagkakaiba. Higit pa rito, ang saging, lalo na ang hinog na hinog, ay mataas sa potassium na tulad ng nabanggit natin kanina, ay maaring mapanganib sa mga may kidney problems. Ayon sa isang pag-aral sa Journal of Renal Nutrition, ang mga pasyenteng may CKD na kumakain ng mataas potasyong na pagkain ay mas mataas ang panganib ng hyperkalemia at cardiac complications. Kwento ni Lola Gloria mula Laguna.
Si Lola Gloria, 73 taong gulang, ay lagi may nakahandang sobrang hinog na saging sa hapagkainan. Mas matamis kasi at mas masarap, sabi niya. Ngunit nang suriin ng kanyang doktor ang kanyang diet, nalaman ng kanyang potassium levels ay sobrang taas na, isang kondisyon na delikado para sa kanyang puso. Pinayuhan siyang kumain ng hindi masyadong hinog na saging at limitahan sa isa lamang bawat araw. Pagkatapos ng pagsunod sa rekomendasyon, bumalik sa normal ang kanyang potassium levels. Rekomendasyon: kumain ng saging na medyo dilaw pa lamang at matatag, hindi yung sobrang hinog. Limitahan sa isang piraso bawat araw, lalo na kung may diabetes o kidney issues kayo. Pangatlo, pinya o pinya, ang maasim matamis na prutas na mapanganib sa mga diabetic senior. Ang pinya ay isa pang paboritong prutas ng mga Pilipino. Ginagamit ito sa sinigang, sa kakanin, sa juice at marami pang iba. At tulad ng mangga, hindi natin maitatanggi na ang pinya ay may mga nutritional benefits. Naglalaman ito ng bromelain, isang enzyme na tumutulong sa digestion at mataas rin ito sa vitamin C. Ngunit, para sa mga senior na may diabetes o nagbatsugam, ang pinya ay may mapanganib na katangian. Ang pinya ay may mataas na glycemic index na 59 na nangangahulugan na mabilis itong nagpapataas ng blood glucose levels. Ang fructose content nito ay mataas din at ayon sa pananaliksik mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mataas na fructose intake ay nagdudulot ng triglyceride accumulation sa atay na nagpapataas ng panganib ng cardiovascular disease, ang isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga matatanda sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang pinya ay acidic na maaaring magdulot ng acid reflux at gastritis, mga kondisyon na karaniwan sa mga senior. Kwento ni Tatay Ben mula Iloilo. Si Tatay Ben, 70 taong gulang, ay dati-rati ay uminom ng sariwang pineapple juice araw-araw. Masarap at nakakapresko, sabi niya. Ngunit nagsimula siyang magkaroon ng matinding heartburn at ang kanyang blood sugar ay hindi na kontrolado ng kanyang gamot. Nang payuhan ng kanyang doktor na ihinto ang pineapple gels at palitan ng kiwi o apo, bumaba ang kanyang blood sugar at nawala ang heartburn sa loob ng ilang linggo. Rekomendasyon: limitahan ang pinya sa maliit na bahagi lamang at huwag itong inuming juice form. Mas mabilis ang sugar absorption kapag juice na. Iwasan din kapag may gastritis o GERD. Pang-apat, dried apricot o pinatuyong apricot, ang prutas na puno ng nakakatagong asukal. Maaring hindi pa gaanong uso ang dried apricot sa maraming tahanang Pilipino, ngunit unti-unti na itong nagiging bahagi ng healthy lifestyle, lalo na sa mga nabibili sa health stores at malalaking grocery chains. Maraming senior ang naaakit dito dahil sa paniniwalang masustansya ito at magandang alternatibo sa matatamis na merienda. Ngunit sa likod ng itsurang natural at healthy, may katotohanang dapat pag-ingatan. Kapag ang apricot ay pinatuyo, nawawala ang tubig nito, ngunit naiipon ang asukal at calories. Sa bawat 100 gramo ng dried apricots, maaaring umabot sa halos 53 gramo ng asukal. Isang mataas na bilang na maaaring makaapekto sa blood sugar levels, lalo na sa mga may diabetes. Bukod dito, mataas din ito sa potassium. Para sa mga senior na may problema sa bato, tulad ng chronic kidney disease, ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng hindi regular na tibok ng puso. Isang halimbawa si Tatay Rodrigo, 71 anyos mula Pampanga, na may kidney condition. Araw-araw siyang kumakain ng dried apricots, akala niya iligtas ito. Ngunit nang kumonsulta siya sa doktor, pinahinto siya agad. Makalipas ang ilang buwan, bumuti ang kaniyang kondisyon. Kaya para sa kaligtasan, mas mabuting piliin ang sariwang prutas at iwasan ang mga pinatuyong uri nito. Ang 5. Raisins o pasas, ang maliit na prutas na puno ng panganib. Sino sa inyo ang mahilig magmerienda ng pasas? Marami sa ating mga lolo at lola ang palaging may nakaimbak nito sa bahay. Inihahalo sa tinapay, arroz kaldo o kinakain bilang simpleng pampalipas gutom. Mukha itong inosente at masustansya, pero may katotohanan na dapat pag-isipan. Ang pasas ay pinatuyong ubas at sa prosesong ito nawawala ang tubig, ngunit lalong tumitindi ang asukal. Kaya sa maliit na dakot pa lamang, mga 1/4 tasa, maaari kang makakuha ng halos 29 gramo ng asukal, katumbas ng ilang kutsaritang asukal sa isang upuan lang. Para sa mga senior, lalo na ang may diabetes o pre-diabetes, ito ay seryosong usapin. Ang pasas ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar.
Kapag hindi na kontrol, maaari itong magdulot ng komplikasyon tulad ng sakit sa puso, pinsala sa ugat at problema sa bato. Isang halimbawa si Lola Kering, 68 taong gulang na mahilig sa pasas araw-araw. Nang tumakas ang kanyang blood sugar, pinayuhan siyang bawasan ito. Pagkatapos niyang alisin sa kanyang dieta, unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Rekomendasyon: limitahan ang pagkain ng pasas. Mas piliin ang sariwang prutas tulad ng papaya o mansanas. Mas ligtas at mas balanse para sa kalusugan. 5 prutas na lubos na kapaki-pakibangang para sa ating kalusugan. Unang prutas, papaya, ang hari ng mga prutas para sa mga senior. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga prutas na lubos na kapaki-pakibangang para sa ating mga senior. At una sa listahan ay ang ating sariling papaya, ang prutas na halos lahat mong Pilipino ay kilala at minamahal. Ang papaya ay isa sa mga pinaka-nutritionally dense na prutas para sa mga matatanda at may malinaw na dahilan para dito. Una, ang papaya ay naglalaman ang papain, isang natural na digestive enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng protina. Para sa mga senior na madalas nagrereklamo ng protein, constipation o mahirap na digestion, ang papaya ay isang natural na lunas. Ikalawa, ang papaya ay mayaman sa vitamin C, vitamin A, folate at potassium sa tamang antas para sa mga senior. Ayon sa pananaliksik mula sa Nutrients Journal, ang regular na pagkonsumo ng papaya ay nagpapababa ng mga marker ng inflammation sa katawan, na partikular na mahalaga para sa mga senior na may arthritis, cardiovascular disease o diabetes. Ikatlo, ang papaya ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito mabilis na nagpapataas ng blood sugar, kaya ligtas ito para sa mga diabetes. Kwento ni Lolo Ernesto mula Quezon. Si Lolo Ernesto, 74 taong gulang, ay dati ay nagdudurusa sa matinding constipation at protein. Araw-araw ako nag-aalala sa banyo, sabi niya. Nang irekomenda ng kanyang nutritionist na kumain ng 1 mangkok ng papaya tuwing umaga, nagbago ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, nawala ang kanyang constipation. Sa loob ng 1 buwan, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang katawan at mas maayos ang kanyang digestion. Parang bagong tao na ako, sabi ni Lolo Ernesto. Rekomendasyon: kumain ng 1 mangkok ng papaya tuwing umaga. Isang simple ngunit epektibong paraan para mapabuti ang digestive health at bawasan ang inflammation. Pangalawa, guava o bayabas, ang maliit na prutas na may higanteng benepisyo. Ang bayabas o guava ay isa pang prutas na lumalaki sa ating mga bakuran at sa mga tabi ng daan sa Pilipinas. Mura ito, madaling makuha, at marami sa ating mga lolo at lola ay lumaki na may bayabas sa kanilang buhay. Ngunit, alam pa ninyong ang bayabas ay isa sa mga pinaka-nutrient-dense na prutas para sa mga senior. Una, ang bayabas ay 4 na beses na mas mataas sa vitamin C kaysa sa orange. Ayon sa pananaliksik, ang isang medium-size na bayabas ay naglalaman ng halos 228 mg ng vitamin C. Mahigit 2 beses ng recommended daily allowance para sa mga adults. Ang vitamin C ay mahalaga para sa immune system, wound healing at collagen production. Lahat ay kritikal para sa mga matatanda. Ikalawa, ang bayabas ay may napakababang glycemic index, isa sa pinakamababa sa lahat ng prutas. Ibig sabihin, ligtas ito para sa mga diabetic seniors. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology, ang regular na pagkain ng bayabas ay nakakatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose levels at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ikatlo, ang bayabas ay mayaman sa dietary fiber na tumutulong sa digestion at nagpapababa ng cholesterol levels. Kwento ni Lola Merced mula Bulacan. Si Lola Merced, 69 taong gulang, ay may type 2 diabetes at mataas na kolesterol. Nang payuhan ng kanyang doktor na kumain ng mas maraming guava, nag-aalangan siya sa simula. Akala ko kailangan ng mahal na gamot, sabi niya. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan ng regular na pagkain ng bayabas bilang merienda, bumaba ang kanyang LDL cholesterol at naging mas kontrolado ang kanyang blood sugar. Hindi ko inakaza na ang bayabas sa aming bakurang pala ang solusyon, sabi niya. Rekomendasyon: kumain ng 1 hanggang 2 bayabas araw-araw bilang merienda.
Pwede itong kainin ng buo kasama ang balat at buto para sa maximum fiber benefit. Ang pangatlo, avocado, ang superfood para sa puso at utak ng mga senior. Ang avocado ay isa sa mga pinaka-inirekomenda ng mga nutritionists at cardiologists para sa mga senior at may napapasolid na siyentipikong dahilan para dito. Una, ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fatty acids, ang MUFA, lalo na ang oleic acid, ang parehong uri ng healthy fat na makikita sa olive oil. Ayon sa American Heart Association, ang mga healthy fats na ito ay nagpapababa ng LDL, bad cholesterol, at nagpapataas ng HDL, good cholesterol, na nagpapababa ng panganib ng heart disease, ang numero 1 sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Ikalawa, ang avocado ay nagtataglay ng napakataas na potassium, ngunit hindi ito mapanganib para sa karamihan ng mga senior maliban sa mga may advanced kidney disease dahil ang potassium ng avocado ay dumarating kasama ng iba pang nutrients na tumutulong sa regulation. Ang potassium ay mahalaga para sa blood pressure control at muscle function. Ikatlo, ang avocado ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, mga antioxidants na nagpoprotekta sa mata mula sa age-related macular degeneration, isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda. Kwento ni Tatay Eddie mula Davao. Si Tatay Eddie, 67 taong gulang, ay dating may mataas na blood pressure at mataas na cholesterol. Nang irekomenda ng kanyang doktor na magdagdag ng avocado sa kanyang dieta kahit kalahating avocado bawat araw, nagtataka siya sa simula dahil alam niya na mataba ang avocado. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, bumaba ang kanyang blood pressure at nagpababa ang kanyang LDL cholesterol ng halos 15%. Masarap pa, kaya madali kong sinunod, sabi ni Tatay Eddie. Rekomendasyon: kumain ng kalahating avocado bawat araw, maaring lagyan ng kaunting asin at ispread sa tinapay o ihalo sa salad para sa isang masustansyang meal. Pang-apat, apple o mansanas. Isang mansanas sa isang araw, malayo ka sa sakit. An apple a day keeps the doctor away. Narinig na nating lahat ang kasabihang ito. Gulit para sa mga senior, ito ay higit pa sa isang simpleng kasabihan. Ito ay nakabasa sa solidong siyentipikong ebidensya. Ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na may kahanga-angang mga benepisyo para sa mga matatanda. Ayon sa pananaliksik mula sa British Medical Journal, ang regular na pagkain ng mansanas ay nagpapababa ng panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 28% sa mga nasa gitna hanggang matandang edad. Ang pectin ay nagsisilbing prebiotic, nagpapakain ng mabubuting bakterya sa ating gut. Para sa mga senior, ang gut health ay lubos na mahalaga dahil ang ating microbiome ay nagbabago habang tumatanda na maaaring magdulot ng mas mahinang immune system at mas mataas na panganib ng inflammation. Higit pa rito, ang mansanas ay naglalaman ng quercetin, isang flavonoid antioxidant na ayon sa pananaliksik ay nakakatulong sa pagprotekta ng utak mula sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Kwento ni Lola Perla mula Pangasinan. Si Lola Perla, 72 taong gulang, ay dati-rati ay madalas nagkakaroon ng impeksyon at mahinang immune system. Nang simulan niyang kumain ng isang mansanas araw-araw kasama ang balat, napansin niya na mas bihira na siyang magkasakit. Dati 3 beses sa isang taon akong nagkakasipon at lagnat. Ngayon, madalang na, sabi niya. Sinabi ng kanyang doktor na ang pagpapabuti ng kanyang gut health sa pamamagitan ng fiber ay nagpapalakas ng kanyang immune response. Rekomendasyon: kumain ng isang mansanas bawat araw kasamang balat dahil doon nakakonsentra ang karamihan ng fiber at antioxidants. Hugasan lamang ng mabuti bago kainin. Pang-5, berries tulad ng strawberries at blueberries, ang pagkain ng utak para sa mga senior. Ang huli sa ating listahan ng magagandang prutas ay ang mga berries, lalo na ang strawberries at blueberries. Bagamat hindi ito likas sa Pilipinas, matatagpuan na ito sa karamihan ng mga supermarket at palengke sa buong bansa. At ang kanilang presyo ay naging mas abot kaya na sa mga nagdaang taon. Ang mga berries ay kilala sa buong mundo bilang brain food para sa mga matatanda at may napakasulid na dahilan para dito. Ayon sa isang malawak na pag-aaral mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang mga babaeng regular na kumakain ng blueberries at strawberries ay nagpakita ng pagkaantala ng cognitive decline ng hanggang 2.5 taon kumpara sa mga hindi kumakain ng berries.
ito ay isang kamangha-mangha na tukudasan. Ang lihim, ang mga berries ay nagtataglay ng anthocyanins, mga potent antioxidants na tumatago sa blood-brain barrier at nagpoprotekta ng mga brain cells mula sa oxidative stress at inflammation. Para sa mga senior na nag-aalala sa Alzheimer's, dementia at pangkalahatang cognitive decline, ito ay isang napakahalagang benepisyo. Higit pa rito, ang mga berries ay may napakababang sugar content at napakataas na fiber. Perpekto para sa mga senior na may diabetes o nagbabantay ng kanilang blood sugar. Kwento ni Lola Remedios mula Baguio. Si Lola Remedios, 71 taong gulang, ay nagsimulang magpansil ng pagkalimot. Maliliit na bagay sa simula, tulad ng pagsasabing nakalimutan niya ang pangalan ng isang kapitbahay o kung nasaan ang kanyang susi. Nag-aalala ang kanyang pamilya. Nang makabasa siya ng artikulo tungkol sa berries at brain health, sinimulan niyang magdagdag ng strawberries sa kanyang araw-araw na merienda. Pagkatapos ng ilang buwan, naramdaman ng kanyang pamilya na mas alerto at mas maliwanag ang kanyang isip. Sinabi ng kanyang doktor na ang mga antioxidants sa berries ay malamang na nakatulong sa pagprotekta ng kanyang brain cells. Rekomendasyon: kumain ng isang tasa ng strawberries o blueberries araw-araw bilang merienda. Pwede ring ihalo sa oatmeal o yogurt para sa mas masustansyang almusal. Mga mahal naming senior at mga nagmamalasakit sa kanila, narito na tayo sa dulo ng ating makabuluhang talakayan. Umaasa kami na ang mga impormasyong inyong napakinggan ay magsisilbing gabay ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa simpleng pagpili ng pagkain, maaari nating maiwasan ang maraming sakit at mapanatili ang lakas ng katawan kahit sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng prutas ay pare-parehong epekto sa kalusugan, lalo na sa edad na lampas 60. Ang pag-iwas o paglimita sa mga prutas na mataas sa asukal at potassium ay makakatulong upang maprotektahan ang puso, bato at blood sugar levels. Sa kabilang banda, ang pagpili ng mga prutas na mayaman sa fiber, vitamins at antioxidants ay nagbibigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa panghihina at sakit. Hindi natin kailangang gumastos ng malaki para maging malusog. Marami sa mga sagot ay matatagpuan sa ating lokal na palengke at bakuran. Ang susi ay kaalaman at disiplina sa pagpili. Tandaan, bawat kagat ay hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Alagaan ng sarili, pahalagahan ang kalusugan at ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo'y mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.